Amy Marcos may panibago na namang pasabog mapatungkol sa kawalangyaan na gagawin ni Marcos Jr. Naku po. At ito, Amy, tablado na sa pamilyang Marcos dahil sa stage 4 cancer na ipinapakalat niya mapatungkol kay PBBM. Nako. At ito, damay na rin natin to pagiging fake news. Peddler ni Claire Castro Bistado. Oo, may explanation po tayong may papakita at video mapatungkol kung gaano nga ba mag-fake news etong si Auntie Claire na isa sa mga garapata ni Marcos Jr. So yan mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ito nga, marami tayong mga pag-uusapan ho ngayon mapatungkol sa politics world. At ano nga ba itong panibagong pasabog ni Amy Marcos mapatungkol sa kawalangyaan na gagawin ni Marcos Jr.? Yan yung mga pag-uusapan natin dito. Ano naman ba to? May panibago na naman ba silang istoryang gagawin para matabunan na naman ang para matabunan ang nire-request ng taong bayan na magpa-hair follicle drug test etong si Marcos Jr. or umiiwas na naman sila sa or may gagawin na naman silang panibagong issue para maiwasan na naman na mapag-usapan etong sakit ni Marcos Jr. So ano nga ba itong pasabog na ito? Mamaya ipapakita ko sa inyo with video evidence, kaya dapat i-share nyo ito. At ito pa yung pinakaisa sa kinakainasan ng taong bayan, itong patuloy na pagpe-fake news ni Auntie Claire. Sa totoo, hindi ko lang talaga din alam kung hindi ba naiisip ni Auntie Claire na balang araw ay singilin siya sa mga pinaggagawa niyang to. Hindi niya ba naiisip na balang araw pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Tawag dito singilin siya at makasuhan sa lahat ng pinaggagawa niyang ka-fake newsan. Iba talaga ang nagagawa ng pera, mga banateros, mga kabiyaya, no? Parang lahat na lang gagawin mo para lang sa perang yan. Buti na lang tayo, mga ordinaryong Pilipino, sapat ho tayo, sapat sa atin kung ano yung meron tayo. Sapat na sa atin yung nakakakain tayo ng buong pamilya natin na 3 beses isang araw. At kesa naman magdildil ng asin tapos sisirain mo lang din yung pangalan mo or sisirain mo mismo yung kinabukasan ng bawat Pilipino. Kasi alam niyo yung ginagawa kasi ni Auntie Claire. Ano talaga yan, nakakahiya. Sobrang kahihiyan sa bansa natin yan. At hindi lang sa bansa, kundi sa mismong buong pamilya niya. 'Di ba? Biruin mo katulad na lang yan, 'di ba? May mga nababalitaan ngayon na grabe na ang ginagawang ng mga taong bayan. Ultimong anak ng mga kongresista ay sinasabihan na ng mga kurap or magnanakaw. May mga nababalitaan ho tayong balita na itong mga anak ng mga kongresista na nai-involve dito sa mali-malitang pera, dito sa perang nawawala sa bayan, ang tawag sa kanilang mga anak sa eskwelahan or sa trabaho or kung saan man ay magnanakaw. Yan ang sinasabi namin. No, na kung hindi man bumalik sa'yo yung karma na sinasabi, talagang ikaw mismo rin yung tutumbukin or yung pamilya mo yung tutumbukin. Kagaya na lang nitong balita na to na, 'di ba? Nais na mga anak ng mga kongresista, mga politikong nai-involve sa korupsyon sa bansang Pilipinas, pati sila ay dinadamay na. Ang tawag daw ng mga kaklase sa kanila ay mga tawag dito mga magnanakaw. Alam niyo, napakasakit nung kasi una. Yung mga anak naman ho ng mga congressman ay alam naman natin na wala sila ding alam sa mga pinaggagawa or pagnanakaw ng kanilang mga magulang sa kaban ng bayan. Alam naman ho natin yun. Pero syempre, hindi mo din masisisi. Hindi mo rin masisisi yung taong bayan na halimbawa, anak ni ganito, ni congressman na ganito na involved sa nakawan, sa gobyerno. So, hindi mo rin masisisi yung taong bayan na bakit ganun yung asta nila doon sa anak nung congressman na yon. Una-una kasi bilang isang congressman na pasahod ng taong bayan dapat talaga ay maging patas ka at una-una hindi ka kawatan.
No, so may ano naman na dapat hindi talaga idamay yung mga pamilya, anak nitong mga congressman na to. Kaso nga lang, siguro nakikita din ng mga tao na kaya pala ang rangya-rangya ng buhay nyo, kawatan pala kayo ng buong pamilya. So talagang masakit yun. Ang pinakamasakit dyan sa part ng mga anak dahil alam mo yun, biruin mo, wala silang kinalaman sa ginawa ng magulang nila, tapos idadamay sila, no? So tatawagin silang magnanakaw, tatawagin sila na ganito, ganyan. So masakit. Kaya ito si Auntie Claire, ewan ko na lang hindi naman ho sa dinadamay natin yung mga kamag-anakan niya, anak niya, or kung may anak man siya, or asawa, or pamangkin, basta ganun. Ang masakit dyan ano na lang kaya yung feedback sa pamilya ni Auntie Claire na talagang alam mo yon, yung lahat ng taong bayan ay galit sa kanya. Galit sa kanya dahil sa kawalangyaan at ka-fake news na pinaggagawa niya sa lugar sa Pilipinas. Katulad na lang dyan, ano ba yung fake news? O katulad na lang yan, yung sa utang ng Pilipinas na 18.49 trillion. Isinisisi niya sa mga Duterte, di ba? Isinisisi niya sa mga Duterte at ang masama pa dyan, marami siyang sinasabi na kung ano-ano dito sa mga ano na to, dito sa tawag dito, dito sa mga taong mga pinagkakalatan niya ng fake news. Halimbawa lamang halimbawang ginawang fake news ni Auntie Claire. Ito, may ipapakita ako sa inyo na panibagong fake news na naman na ginagawa ni Auntie Claire ngayon. Oo, yung kay Mayor Basti Duterte. Oo, kay Mayor Basti Duterte, hanapin ito, grabe din to kasi alam nyo, ewan ko na lang, NBI, nagpapakalat ng fake news si Auntie Claire na kesyo bakla. Etong si Mayor Basti Duterte, ni kesyo etong si Franco Mabanta at si Mayor Basti Duterte ay nagsiping sa kama. O ito, tignan mo ka fake newsan mo. So ito babasahin natin yan. So ito na mga banateros, mga kabiyayan, nakita ko na. So ito makikita nyo dyan sa screen. Ito yung isa sa mga ka-fake newsan ni Claire Castro. Sabi niya, Jose Castro nagbigay ng reaksyon sa pagsasama ni Franco Mabanta at Basti Duterte sa iisang kama. Puta na ginawa nyo pang bayot si Mayor Basti Duterte. Ito, basahin natin. Hindi napigilan magbigay ng reaksyon si Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumang post ni Peanut Gallery Media Network CEO founder Franco Mabanta noong 2018. Tungkol sa pagsasama nila ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa iisang kama. Matatandaan ibinahagi ni Mabanta noong February 26, 2018 na natulog si Basti sa kanyang kwarto kung saan ay nagsama sila sa iisang kama habang pinagkukwentuhan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. His son slept over last weekend and we share a bed, ayon sa post ni Franco Mabanta. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na hindi naman dapat bigyan ng mali siya ang naging pagsasama ni Mabanta at Duterte. Ngunit naniniwala si Castro na ang kwento ni Mabanta ay nagpapatunay lamang kung gaano ito kalapit sa mga Duterte. Nagkwentuhan habang nasa kama o ba? So gaano sila ka-close noon, ani ni Auntie Claire. Naging interesado din si Castro sa kung ano pa ang nangyari sa pagitan ni Mabanta at Duterte, lalo't maiksi lamang ang ikinuwento ng social media personality sa kanyang post. So grabe, no? Biruin mo isa kang palace officer na Palace Press Officer, tapos yung mga ganitong bagay sasakyan mo. Yung ganitong bagay parang ginibigyan mo ng buhay. Tsaka hindi ho kabaklaan ang tumabi. Hindi ho kabaklaan ang tumabi sa isang lalaki. Ako po, ayan, katulad ho kami, mga banateros, yung mga banateros brothers,
Si Boss Dada, nakatabi ko na yan sa kama. Lakas nga humilik niyan eh. Si Master Jadea, nakatabi ko na rin niya sa kama sa iisang hotel din. Magkasama kami. Sino pa ba? Si Sir Jack, si RJ, hindi pa. Si Coach Oli yan, magkakasama kami. Kung matatandaan nyo, yung senatorial election 2025, nasa Pampanga, nasa Pangasinan kami. Iisa lang ho kami ng kwarto lahat. So, hindi ho kabaklaan yun. At kung about sa close ni Baste at Mabanta dahil nagkatabi sa iisang kama or napagkwentuhan, hindi mo rin maituturing na close talaga yun. 'Di ba? Hindi mo maituturing na at saka baka bilang isa ring personality itong si Mabanta. Alam nyo kasi, ang ginagawa kasi na Anteclair, pilit niyang ikinokonekta si Franco Mabanta sa mga Duterte. Na samantalang, etong si Franco Mabanta ay naging director ni Marcos Jr. at nakikita naman dun sa mga video na kung gaano sila maging ka-close. 'Di ba? May pagyakap, may ismak pa. Ismak ba 'yon? Yung dito? Anong tawag doon? 'Di ba? So grabe yung ka-fake news na ginagawa nito ni Claire Castro. Talagang umaabot hanggang sukdulan na. O matatawag mo na below the belt na yung ginagawa niyang pagpapakalat ng fake news. Ang tanong dito, bakit hindi to inaaksyonan ng NBI? Bakit parang walang pakialam ang NBI sa isyong ito na yung ginagawa? Ano to NBI? Kapag palas press officer ka, bawal nyo ba siyang hulihin? Bawal nyo ba siyang bigyan ng summon or warningan sa ginagawa niyang ka-fake newsan? Pero kapag Duterte supporters, katulad nung ginawa nyo kay Sir Jason Sa, kagad nyo agad inaresto at maraming pagkakamali or bawal na ginawa nyo doon sa pag-aresto kay Sir Jason Sa. Bakit kaya ganun? Kasi kami po ay nagtataka dahil ilang beses na pong paulit-ulit nagkakalat ng ka-fake newsan si Claire Castro. Hindi lang sa press con, kundi sa kanyang mga vlog. Pero bakit hindi nyo siya, bakit hindi nyo winawarningan or sinasampahan ng kaso? Katulad na lang nung nakaraan, 'di ba? Ibinibintang niya sa mga Duterte etong utang ng Pilipinas, yung paglobo daw. Samantalang alam naman na natin na halos magpo 4 years na ho na presidente si Marcos Jr. Pero bakit doon niya ibibintang yung utang ng Pilipinas sa mga Duterte? So ibig sabihin fake news po 'yun. Maraming ka-fake newsan ang ginagawa ni Anteclair, pero bakit hindi nyo kaya magawang sitahin or solusyonan? At eto nga, may video ako sa inyong ipapanood na kung saan etong si Claire Castro ay talagang nasupalpal, talagang binutata, at talagang dito ay maipapaliwanag nila kung gaano nga ba ka-fake news etong si press officer, attorney Lucaret. Attorney Lucaret Claire Castro. So ito po, at panoorin natin. Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa'yo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Init na mainit na issue. Ito bang nangyari kay Franco Mabanta ay sa tingin niyo po ba? Ano po bang inyong mabibigay na opinion dito? Kasi may nagsasabi na ito daw ay set up. Meron naman nagsasabi talagang nangyari ito, ngunit may mas malalim pang dahilan. Unahin na siguro natin si Atty. Trixie. Ano sa tingin mo ang pagdating dito sa issue ni Franco Mabanta? Ang tingin ko sa kasalukuyan, mahirap magbigay ng opinion kasi marami pa tayong hindi nakikita. Bukod pa dyan, umpisang-umpisa pa lang, ang naririnig natin ang kwento ng NBI. Ang unang bumungad sa atin, narinig natin, caught in the act.
Pero ang sinasabi nila ay extortion. Now, extortion, hindi yun makikita sa revised penal code. Ang makikita ninyo ay grave coercion o kaya coercion. So pag sinabi kunwari na caught in the act, ibig sabihin, yung akto ng pag-threaten or pagpuwersa sa isang tao na gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. So hindi naman natin nakita yon. So once ma-clarify natin ano ba talaga ang nangyayari dito, yung pagbibigay ng opinion, medyo premature pa. Kasi ang nakikita pa lang natin, isang side ng kwento. So, sa tingin mo, attorney, hindi tama yung warrantless arrest na nangyari dito? Sa kasalukuyan, burden kasi ng NBI patunayan na sila po ay tama yung aresto na ginawa dito. Gayunpaman, pag nakita natin, halimbawa, mag-file sila ng bail, ma-legitimize kasi yung aresto. Pwede nilang erase yung illegality ng arrest sa trial, pero pwede kasi ngayon kung i-contest nila before mag-file ng bail, pwede nilang i-contest na illegal yung arrest. Kung hindi nila gagawin yon, later na sa trial yon. Ibig sabihin, mag-acquire talaga ng jurisdiction yung sa kaso nila. Kasi sabi mo wala yung Yung act. Oo, yung act. Well, kasi ang hindi natin nakikita. Kasi iba naman yung may nangyari at hindi natin alam, hindi natin nakikita. So, iintayin natin pag maliwanag na kung ano yung facts dito. Sa ngayon, I would advise caution kasi isang panig pa lang naririnig natin. Tapos, syempre, may tendency rin to get hype dahil walang kumukontra. I understand, may statement na si Mr. Mabanta, but syempre, limitado yung capability nilang sumagot. So, until such a time as medyo equal yung kanilang airtime, ako cautious muna. Wala munang, kumbaga, mahirap mag-hazard ng opinion sa panahon na hindi pa maliwanag yung facts. So for the meantime, hindi pa pwede mabigyan ng pagkakataon makapagsalita para naman naririnig din natin yung part nitong si Franco. Well, sa ngayon nakakulong siya, so hindi natin talaga siya naririnig. Paano siya nakapagbigay ng statement sa social media? Pwede naman kunwari, through your counsel, nakausap niya yung abogado niya, magsulat siya, pwede yung ilabas. Kaya lang kasi hindi niyo po ba nakikita na it's conflicting yung kanyang sinabi? Sinabi niya doon na kung may mangyari sa akin, ilabas niyo yung video. May nangyari na sa kanya, ba't di niya nilalabas? Sa pagkakaalam ko, well, it depends, di ba? Like I said, marami pa tayong hindi nakikita. May explain yun later on. Paano kung bukas lumabas? Moot na itong mga katanungan ninyo. So, Regarding ano naman pa nangyayari? Regarding naman sa bail, attorney, kasi nagkakaproblema tayo sa bail, di ba? Kasi yung kay Jay Sonsa, dapat bailable yun. So now, itong kaso ni Mabanta, we know that extortion is bailable. Sa hanggang sa may exception ba to? Considering na kung titingnan natin yung mga ebidensya na pinapakita ng NBI ngayon, like the recordings, and then yung mga statements ng NBI, hanggang nasaan na po ba tayo? Pwede ba siyang mag-bail or paano? Oo, bail is a matter of right, sabi sa saligang batas. So, ang exception dyan ay kung capital punishment and evidence of guilt is strong. So, kahit malakas ang ebidensya dito sa grave coercion or coercion, hindi naman siya capital punishment, so makaka-bail pa rin siya. Tingnan naman natin yung political optics nitong nangyayari. Mamalu, kasi ang tila pinupush ngayon, siyempre nung best friend nyo na si Yussi Claire, ito ay Duterte supporter. Anong masasabi niyo dito sa ganitong klaseng pagpapackage na naman nila? Siguro dun sa aking BFF, mali-mali na naman. Sayang ang papel, ang ink ng computer para lang sa kasinungalingan. Uulitin ko, hindi porke may litrato ka nakasama, ibig sabihin, kaibigan mo siya, kasundo mo siya, nagtatrabaho sa'yo. Yan yung Madriaga line eh. So akin, alam mo kasi ang epekto nitong nangyari kay Franco Mabanta is reputational damage. The fact na na-identify ka as extortionist, whether true or false, doon sa larangan ng political consulting, sa larangan ng pagiging online digital strategist, napakahirap yun. Pangalawa, siguro ang mahalaga sa akin sa punto ng taong bayan, maraming drama nangyayari, pero hindi natin nakikita yung video na 90 minutes. Ang akin, ipalabas niyo yung video and let the people judge kung talagang totoo. Kasi walang nakakakita ng 90 minutes video and until lumabas yun. Kasi kung titingnan mo, ano ba yung environment nung lumabas ito? Yung environment na yan, patungo tayo sa pagboto sa impeachment sa House. Sa politika, parating pag may lumalabas, timing. No, may tinatimingan, may event na napakahalaga, o may event silang gustong iligaw ang taong bayan para nakafocus sila dito habang ito ay natutuloy. So, kung ito ay konektado sa impeachment, ilabas niyo yung video. Kasi pag linabas mo yung video, mastermind ba talaga? Kasi meron ng desisyon ang ombudsman na ang Senado, no, ang mastermind habot lamang kay Ko at kay kay Speaker Martin. So kung ganoon, may naratibo na pre-presenta. Biglang pumutok ito. So again, in politics, timing is very important. When something happens, talagang sinet up yun. Itong nangyari kay Franco, anong sa tingin ninyo ang gustong ma-achieve ng pangyayari na to?
For or against the impeachment or for or against Romualdez? Well, dalawang bagay yan. Pwedeng for or against the impeachment kung magsasalita si Speaker Martin Romualdez. No? Kung kunyari, dadating siya sa Lunes at boboto na ayoko ma-impeach ang Vice Presidente, that would be a vote that would probably rock the House of Representatives. No? Kung hindi siya dadating at he will allow the process, lakas NUCD pa rin siya at lakas ang bulto nung kinukunan ng boto, parang he will allow the existing narrative defined by Malacanang to go on. So, makikita natin na may labanan na nangyayari dyan. Kaya nga ako, ayokong husgahan si Franco, ayoko magsalita tungkol sa kanya. Ang pakiusap ko lamang, ilabas niya yung video. Paano kung hindi niya ilabas? May problema tayo doon. Kasi supposedly may problema rin tayo kasi naniniwala tayo sa nangyayari eh. Yung taong bayan ang liniligaw, no? May problema siya kasi ang claim niya may video, no? Ang problema ng taong bayan, paniniwalaan ko ba siya? At meron ba talagang 300 million? Kasi lahat yan will fall if the video is shown. And let the public judge. Kasi ang dami na nating alam. Pwede na nga tayong gumawa ng sarili nating video eh. Sandali, pero matagal na po kayo sa politika eh. Possible ba ang 300 million? Na extortion? Oo. Alam mo, tataka nga ako bakit hindi ako nag-extort sa 30 years ko sa politika, eh, no? Mayaman na siguro ako. 300 million pa naman 300 million, oo. Possible ba yan? Whether here in the Philippines or in other areas, ang politika may larong madumi at may larong tama. May larong mag-iisip ka, tama ko kayang gawin yan? At may punto na, inagrabyado ang aking kliyente, kailangan kong depensahan. So yun, nasa sarili mong mooring, sa sarili mong paniniwala, ano ba dapat ang gawin ko? Pero ang politika, siguro sasagutin kita, ang politika madumi. Kung hindi tama ang prinsipyo mo sa buhay, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, kung wala kang takot, mapapalulong ka. At marami na tayong nakita sa Pilipinas na nalulon dahil dyan sa mga gustong yumaman kaagad. Nalulong? Nalulong, oo. Oo, di ba? Nakuha ko, Maraming nalulong. Yes. Alam ako, yung sabihin ko yung lulong. Marami kasi ako nagbabasang comment ako kay Franco na hindi ko alam kung ako nagpatanong to. Kasi may nagko-comment na Tanong lang naman ako yan. Kung hindi may tatanong. gumagamit ako kayo man kaya nakalihap. Nalihap ba? May alam ko kayo sa buhay. Siguro yung mga ganyang usapan nasa personal na ng tao. There was a time noong magkabila kaming kampo na sinabi ko sa kanya, you take care of your family first. So, kung ano man yung sitwasyon niya noon, alam ko talagang ginamit niya yung buong lakas niya para maiayos yung buhay niya. So, hindi ko alam ngayon yung bumabalot na sitwasyon dito dahil nakakagulat. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yan pambabastos? Diba, ASEAN May ASEAN Summit tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin na may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco. Siyempre si Attorney Trixie nasa gabinete naman siya before. So si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration. Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa opisina tayo, nito. Sigurado kami hindi nagtrabaho si Franco ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit itinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang? Kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party, yung mga entrapment, yung extortion, bakit kaya nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Ano mo ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita? Basta may pantira ng Duterte gagawin niya. Best friend niya yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, the fact na may props siya, ayan, nakikita niyo, may props. So, ang naratibo mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yun? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo,
Oo, so Christmas party Christmas party yan natin, ng mga oo. vloggers. Ng vloggers. Na 2017 pumasok lang siya doon. yan. Oo. Alam mo ang mahalay pa niyan, Banat Bay. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba? ASEAN May ASEAN Summit. Summit tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture. Duterte rin na may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So Pamalo, may ano ba na, kasi 'di ba alam naman natin si Attorney Claire Castro is tigapag-ano ng Malacanang, Tagapag ano? tigapagsalita. May ano ba natin 'yon? May sisisi ba natin kay Marcos Jr. yung mga Uy, oo. Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bendisyon ng Pangulo. Hindi ka naman Yung pwedeng principal tumayo mo. dyan sa stage na yan eh. So ibig sabihin kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya. Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Ay, pasalita ng Pangulo. Ito ba, Hindi naman Prof? accountable yung isa eh. Prof, ito ba ay itong ginagawa ni Claire ba? Sa tingin ba nila nakakabuti ito diyan sa Hindi. sa popularity nila? Bakit nila ginagawa ito? Alam mo, Alam niyo ba nilang mali? on record ako na may study kaming ginawa na sa bawat bukas ng kanyang bibig, bumababa yung tiwala ng Pangulo. Yun. Pero ayaw nilang i-accept yung correlation study na yon kasi sinasabi nila may katungkulan daw. Hindi katungkulan ng press Palace officer. press officer, Oo. Na mamuliti ka sa podium. Ang tungkulan niya is to inform the public of the activities of the president, the projects, the programs, the policies, never to hit. Then you go out of the podium if you want to hit and be the propagandist of this administration. Out of the box ka. Out of the flag, no, out of the seal. Kasi ang institusyon ng presidente ang ginigiba mo sa tuwi ka nagsasalita ng ganyan. Attorney Trixie, nung panahon mo ba, nautusan ka ba na birahin ng Duterte? Standards na lang. Sa standards Hindi na lang. naman, Hindi, wala. Walang ano. Actually, minimal lang yung direktiba ni Pangulo sa akin noon is, ang trabaho ko, hiniwalay, hindi ako spokesperson, pero tagapagsalita ako para sa gobyerno. Sino nagdidirekta muna sa'yo para malinaw tayo? Si Pangulo. Si Pangulong. Pero limited yon. So kung kunwari, hindi kami nagkita, pero may katanungan tungkol sa ano yung direktiba niya, ano yung policies niya, ibig sabihin nun, dapat aral ko na lahat. So lahat ng speeches niya, binabasa ko, nakatranscribe yan, kaya yung maaga ko gumigising, 2 a.m., check ko yung news, check ko din lahat ng mga previous speeches niya. So pag alam ko na kung ano yung sinabi niya, madiderive mo na kung ano yung direktiba at ano yung mga developments na gustong isa publiko ng Pangulo. So kahit hindi kami madalas magkita, alam na namin. Base dun sa mga nasabi na niya. Attorney, ito lang, gusto namin malaman sa inyo. Kasi yung definition ni Claire Castro ng nahuli, iba eh. Kayo po ba? Ano pang definition niyo dun sa nahuli? Well, kasi ang pagkakaintindi ko na sinabi, arestado. So sa Pilipinas kasi may very specific na definition ng arrest. Merong dinakip mo to bring the person to the jurisdiction of the court. Yun yung purpose ng arrest. So, pero of course dadaan ka pa. May mga proseso pa yan bago ka umabot sa hukuman. So meron din mga instances na halimbawa drunken disorderly conduct. Hinuhuli ka para hindi ka endangering yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Tapos isusort out yun, titignan ng pulis, may krimen ba dito? Kailangan bang dalhin ito sa jurisdiction ng hukuman? O yung purpose is matigil lang yung disorderly conduct. So pwede rin ganun. So pwedeng malawak. Depende din kung ano yung purpose. Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Abogado ba ang Pangulo? Legal ba yung definition ng sinabi niya? Ano ba yung translation? English ba? Did he use the word arrest o detain? Ang pagkaintindi ko, detain. Anong klaseng detention yon? So pwede rin yung dinetain siya kung mayroong problema sa kanyang mga dokumento, then isusort out yon. Yun yung second na definition na nakita natin. So ang word na ginamit kasi detain. English, di ba? Detain. So medyo hindi siya ganun ka Prof. Malo, pakinggan natin kung ano problematic. Yung doon sa arrest, no? Nahuli. Eh, si Presidente naglagay sa meta niya, meta page. So, what is there to contradict? What is there to redefine? Alam mo alam ito ni Secretary Angeles, no? Pag ang Presidente nagsalita, that is the script. Hindi mo kailangang i-redefine. The moment you redefine, that is damage control. Nakita naman natin sunod-sunod na araw, damage control sila hanggang sa umabot kay Secretary Remulla na sinabi niya na ako nang nagkamali, ako nang hinako na lang. That is the burden of being a spokes of the President. Correct. You just have to take the cudgels for the President, Wala but kang not choice. do damage control. Kasi nakakatawa eh. Hanggang sa umabot kay Secretary Lazaro, no, sinabi niya, I do not know, I was not a part of the discussion. And when she is the first person that should be notified. And then, nagpalabas sa Malacanang, the President calling the Ambassador of France, the Ambassador of Czech Republic. Really, do you have to do that? Just to support your narrative? Ikaw ang naglabas, ikaw ang nag-post, ikaw ang kumuha sa sarili mo.
acceptable po ba yung reason nila na may sarili kasing policy ang Czech Republic, kaya hindi na sila po pwedeng magkomento after nung napahiya sila dun sa about sa... Oo, at saka alam mo, ang napakaganda doon, renespeto, si Presidente, hindi niya renespeto on sovereignty ng Pilipinas kay Presidente Duterte. Pero ang France, hindi naman citizen si Congressman ko ng France eh. Pero, took the cudgels. Kasi nga, may issue tungkol sa political asylum. No? Kahit si Czech Republic, wala naman tayong extradition. Yun ang kailangan i-establish. Wala tayong extradition. Bakit ba ang sinasabi ng Malacanang, hindi, kailangan nyo ibalik sa amin. Why? Kasi nasanay tayo sa red notice. Sinabi ni Attorney Claire na binagbigay daw ng information ang France na nag-apply ng asylum si Saldico. O pwede ba mag-disclose ang France regarding sa asylum ng isang tao na tumatakbo nga doon sa bansa? Kasi apparently, ang port of entry ni Congressman ko, it was France. So kung nagre-request ka ng asylum, parang si Secretary Roque. Kaya siya pumunta sa Austria eh. Kasi ang pasok niya sa EU, Austria. I mean, had they checked with Secretary Lazaro, these things would have been easier dealt with. Not go into damage control. The moment you do damage control, there's something wrong with the statement of the President. So grabe mga banateros na itong mga pahayag ni Attorney Trixie Cruz tsaka ni Prof. Malo Tiquia. No, talagang naliwanagan na. Alam nyo kapag ito talaga, kung mapapansin nyo dyan sa Vox Populi nung nakaraan, hindi ho tayo masyadong nakapagtanong at nakapagsalita dahil nakatutok po ako, nakapokus ako sa sinasabi ng dalawang guest namin dyan sa Vox Populi. Sobrang ang dami mo kasing matututunan, lalong-lalo na kaya dyan sa kanilang dalawa, kay Attorney Trixie Cruz, 'di ba? Mapatungkol sa mga batas, kaya ganyan. So, diyan ko rin nalaman na etong si Auntie Claire ay maaari din talagang makasuhan pagtapos ng termino ni Marcos Jr. At yung sinasabi ba ni Auntie Claire ay talagang maituturing ba natin na si Marcos Jr. nagsasabi nung kasi tigapagsalita siya eh. So, 'di ba? Napanood nyo naman diyan. At ang pinakamalupit diyan syempre yung 90 minutes video ni Martin Romualdez na kailangan natin ng mapanood. Total, nakalaya naman na etong apat at isa diyan ay si Franco Mabanta. So, inaabangan ho natin yung video. So ano nga ba nilalaman ng video na yon? Yun ba ay video habang nagkakamada sila ng pera na ninanakaw nila galing sa kaban ng bayan? Yung video ba na yan? Nandyan din ba ang kasi 'di ba? May mga nababali-balitaan tayo na itong si Martin Romualdez ay gumagamit na rin ng pulburon dahil sinabi ni Amy Marcos yan na itong si Marcos Jr. ng kanyang kapatid ay gumagamit ng pulburon or yung droga, ano? So hindi kaya baka kasama na rin dyan sa 90 minutes video na yan, yung pagdodroga ni Marcos Jr. na matagal na rin natin inaabangan na ilabas. So ngayon, speaking of Senator Amy Marcos, ito nga si Senator Amy Marcos ay may panibagong may panibagong inilabas na pasabog na maaaring gawin ng kanyang kapatid. Sobrang sobrang nakakagigil to dahil alam mo yon, etong binunyag ni Senator Amy Marcos ay talagang may posibilidad na mangyari. May posibilidad na naman na mangyari at nangyari na rin. 'Di ba? Nangyari na rin ho itong babanggitin dito ni Senator Amy Marcos. At eto nga, speaking of tablado na si Senator Amy Marcos sa kanyang pamilya. Ito, no, basahin natin. Makikita niyo dyan sa screen. Happy Mother's Day except kay Amy. Usap-usapan ngayon sa social media ang Mother's Day greetings ni Pangulong Bongbong Marcos o ni Pangulong Marcos Jr. matapos mapansin ng ilang netizen na tila hindi kasama sa kanyang special na pagbate ang kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Sa inilabas na post ng Pangulo Mayo Agis, makikita sa larawan sina dating First Lady Imelda Marcos, Irene Marcos Araneta at First Lady Lisa Araneta Marcos. Kalakip ang mensahe para sa lahat ng ina.
ng ina. Ayon kay Marcos Jr., sa bawat ina, may pagmamahal at sakripisyo hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Bagamat matagal nang usap-usapan sa publiko ang hindi pagkakasundo ng magkapatid, hindi pa rin maiwasang mapansin ng ilang netizen ang tila hindi pagsama kay Senator Amy Marcos sa naturingan Mother's Day tribute kahit isa rin siyang ina. Dahil dito, umugong ang online ang samut-saring reaksyon at biro kabilang ng linyang Mother's Day respect kay Amy Marcos. Nako. Siguro naman 'di ba? Alam naman na natin kung ano yung kinagalit ng palasyo kay Amy Marcos. Siyempre, una-una yung paglabas or yung pagkampe ni Amy Marcos sa mga Duterte. No, alam naman din natin na hindi na natin kailangan pang pagkatiwalaan netong si Amy Marcos dahil never again to Marcos na nga, 'di ba? At syempre, ang kinagalit din dyan ni Marcos Jr. ay yung pagsasalita ni Amy Marcos sa harap ng maraming mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Kung matatandaan ko is November ata yun, na sinabi ni Amy Marcos na isang adik ang kanyang kapatid or ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos Jr. ay gumagamit ng pulburon at ilang milyong Pilipino, hindi lang Pilipino, pati buong mundo ay napanood at nalaman yung nilahad ni Amy Marcos na yon na ang kanyang kapatid ay pag umaga daw, bago kumain, ay tumitira muna ng damo. Alam nyo na siguro kung ano ibig sabihin ng damo. At ayon, sinabi niya rin na pati etong si First Lady Lisa Araneta Marcos ay gumagamit din ng pulburon. So talagang nagulantang ang buong Pilipinas, buong mundo na isang presidente ng Pilipinas ay isang adik. At ang pinakamalupit pa diyan, kasama pa ang kanyang asawa at mga anak na sinasabing mga gumagamit din ng pulburon. At dahil nga dyan, isang matibay at talagang na ebidensya na yan na pinangahawakan natin ngayon na adik talaga si Marcos Jr. At dahil nga dyan, ay nangihingi nga or nagbigay ng kautusan ang Korte Suprema na magpa-hair follicle test etong si Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ginagawa. Bakit kaya? Kaya ngayon, maraming mga lumalabas na opinion ng mga netizen na hindi kaya dahil nagkaroon na naman ng warrant dito kay Senator Bato de la Rosa is pangtakip na naman dyan sa hindi niya magawa-gawang hair follicle test na inuutos ng Korte Suprema. At ngayon, isa pa sa kinagalit ng mga Marcos or ni Marcos Jr. dito kay Amy Marcos ay yung pagsasabi niyang naho-ospital. Labas-masok sa ospital etong si Marcos Jr. 'Di ba? So although sinabi naman din na Amy Marcos na yung sinabi niyang labas-masok sa ospital etong si Marcos Jr. Sinabi naman daw ng palasyo yun. At 'di ba may mga nabalitaan pa na etong si Marcos Jr. ay may stage 4 colon cancer, may colostomy bag, 'di ba? May mga ganung mga balita kay Marcos Jr. So talagang yun, talagang umugong yun at siguro yun ang mga dahilan bakit parang kinakancel na or tablado na ng pamilyang Marcos etong si Amy Marcos. Siguro yun yung mga dahilan na yun. Ngayon, para naman sa akin, kung sa tutusin yung ginagawa ni Amy Marcos ngayon, is concerned din siya sa kapatid niya, sa kalagayan ng kapatid niya. At dahil nga, napapabayaan na yung kalusugan. At totoo naman, wala naman talagang healthy na mga nagdudroga. Lahat ng mga nagdudroga or gumagamit na ipinagbabawal na droga sa Pilipinas, ano po yan? Matatawag na bulok. Bulok na yung katawan mo, bulok yung kaluluwa mo, lahat sa'yo bulok. Dahil sa pagpasok mo at pag-take ng droga na yan, maling-mali ho talaga yan. So dahil nga yan yung panibagong gagawin ng Administrasyong Marcos na kagimbal-gimbal na gagawin, ay inunahan na agad nito ni Senator Amy Marcos at ang malupit dyan ay may video siyang ginawa mapatungkol sa gagawin sa mga politikong
hindi pipirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ano ba tong kagimbal-gimbal na plano ng administrasyon kapag hindi ka pumirma sa impeachment laban kay Marcos Jr., laban kay VP Sara Duterte. So ito po, panoorin natin. Uy, mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Paano yung 3 little letters na sinasabi na FLR for later release, yung mga project na nakatenga for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon, walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisan na lang to, wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung huling halalan. May 2 halalan pa ng barangay at barn. Tiisa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yon. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nakakanervyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Ay, grabe naman ang chismis. Grabe naman tong pasabog ni Senator Amy Marcos, no? Grabe talaga. No, kung halimbawang totoo to, biruin mo kahit pala kaalyado nila, kapag hindi pumirma sa impeachment, talagang yayariin nila. So parang ganito yan Parang ganito yan nalalapit dito yan, basahin natin. Yung mga sinabi ni Senator Amy Marcos, parang ganito yan. Happy Mother's Day, Deng Basya Queen. No? Nagbigay ng tila patutsadang Mother's Day greetings si Representative Leandro Legarda Lebiste kay Iloilo Representative Janet Loreto Garin sa isang social media post kung saan binanggit niya ang issue ng impeachment vote at ang kasong may kaugnay sa Deng Basya. Sa naturang post, sinabi ni Lebiste na kailangan umanong bumoto ni Representative Garin para sa impeachment dahil sa kaso nito sa Deng Basya. Batay umano sa sinasabi ng kaibigan nito, dagdag pa niya, matapos ang botohan ay umaasa raw siyang maresolba na ang mga kaso ng mambabatas. Ng mambabatas. Umani ng atensyon ang pahayag dahil sa pagsabay nito sa Mother's Day greetings at sa direktang pagbanggit sa pinag-uusapan ang mga posisyon ng ilang mga mambabatas kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, may katotohanan netong sinasabi ni Senator Amy Marcos na at talagang nakikita naman natin na kapag hindi ka naman talaga sumunod sa administrasyong Marcos, yayariin ka, gugurgurin ka. Talagang yung mga kaso na mga sabihin na natin yung kaso na dismiss na, ilang taon ng tulog, ilang taon ng patay, bubuhayin ng administrasyon para maisampa sa'yo. Halimbawa, kaso ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Yung mga kaso na yan, bukod sa, kaya nga nabasura yan, kaya nga binasura yan, dahil hindi nga talaga totoo. Yung kaso na iba na isinasampa nila kay Pastor, matagal na hong wala yan. Halos nasa 5 years na po. 5 years na yung kaso na yun na binasura. Tapos binuhay lang po ng administrasyon para, syempre, para isampa ipanglaban kay Pastor dahil una hindi nila nabili si Pastor. Hindi nila kayang tapalan ng pera si Pastor para layuan ng mga Duterte at kumampi sa kanila. So isa yan sa mga
talagang ganitong gawain ng administrasyon. Kaya yung ginagawa ni ng administrasyon na kapag hindi ka bumoto sa impeachment, gagawan ka ng kaso sa ombudsman. Kasi sa tutusin, kaya nga rin isa rin na dahilan bakit si Boyeng Remulla ang inilagay dyan sa pagiging ombudsman para sa mga ganyang gawain. Gawain na kapag hindi mo sinunod ang kagustuhan ng boss, matik magkakakaso ka. Kaya nga itong sinabi ni Congressman Leandro Libiste kay Janet Garin ay talagang malapit doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Dahil si Janet Garin ay may kaso po yan about doon sa Deng Basya. Alam naman natin na maraming namatay doon, di ba? At sino pa ba yung may mga kaso? Katulad na lang yan, may mga kaso yan, yung ibang mga, halos naman lahat siguro na mga mambabatas No, halos lahat naman din ng mga mambabatas may mga kaso na hanggang ngayon na talagang hindi lang napapanagot yung mga yan kasi nga pinagtatakpan ng administrasyong Marcos. Katulad na lang yan, halimbawa si the best ever bishop in the making of the Philippines, in the Philippines, the greatest bishop in the world. Katulad lang ni Pastor Benny Avanti. Diba? Na di umano ay merong 89 million paid-up scam yan. Di umano ay may kasong child abuser din yan. So, hindi makulong-kulong. Yung mga makakaliwa, diba? Na mga nandyan sa house, sa kamara, 'di ba? Marami ding diyan, mga makakaliwa na may mga kaso din. Biro mo mga makakaliwa pero pag-gala-gala lang diyan sa House of Representatives. So, talagang ganyan. Nakapagkakampi nila, okay lang kahit anong kaso mo, convicted ka, pasok ka sa amin. Basta yung mga ginagawa nga nilang testigo, 'di ba? So, mga kriminal. Pero pinapaniwalaan nila kasi nga kalaban ng mga Duterte. So, ganyan talaga. So, maganda na rin itong ginawa ni Amy Marcos at unti-unti niya na rin na sinasabi itong mga hakbang na gagawin ng administrasyon Marcos. Yung nga lang, baka bukas sa makalawa, baka yariin ka na ni Lisa, Senator Amy Marcos, ha? Masyado na siyang pikon na pikon sa'yo. Hello, grabe, no? Antindi talaga nitong ugali ng administrasyon. Hindi natin alam, baka nga itong impeachment at itong kay Senator Bato de la Rosa at iba pang mga issue ng Pilipinas ay baka pang tabon lamang yan para mapagtakpan itong karamdaman ni Marcos Jr. na stage 4 cancer at itong hinihiling ng Supreme Court na magpa-hair follicle test itong si Marcos Jr. Diba? Baka pang tabon lang lahat yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maiko-komento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin. I-comment nyo lang po dyan sa baba at mega love shoutout sa lahat ng OFW, Hero Abroad, San Mampanig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusuporta sa SMNI, sa mga Banateros Brothers, siyempre sa channel ko na rin. At ayun, binabati ko po ng maligayang isang happy Mother's Day ang lahat ng magulang, ang lahat ng ina, lola, nanay, mami, mama, at syempre sa nanay ko na si Nanay Mirna at sa aking mama na si Claire Marie. Yan, binabati ko kayo ng happy Mother's Day. Maraming salamat sa pag-alaga, pagtsatsaga nyo sa anak nyong sobrang gwapo. Maraming salamat sa pag-intindi, pag-aalaga. Hindi namin matatawaran, hindi namin masusuklian ng inyong ginawang sakripisyo para mabuhay nyo kaming lahat na magkakapatid. At siyempre, sa lahat na rin ng mga magulang na makakapanood ng video na to, happy Mother's Day. Naway makasama pa namin kayo ng mga anak makasama pa namin kayo ng panghanggang sa pagtanda namin. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros.